messing with the wrong family, guys. Yan ang problema kasi sa inyo eh. Kukunwa-kunwari pa kayo eh. Talagang gusto nyo lang i-impeach yung Ali. Pag ginawa nyo yan, the clock will tick. And it's the beginning of your end. You're messing with the wrong family, guys. Kita mo yung diferensya ng dalawa. Yung isa, si Kong Herrera, nag-aral, preparado. Ito naman si Kong Stella, tataranta, di malaman ko na isasagot niya, mali-mali ang mga sagot. Saka may napansin ako yata kay Kong Stella. Ano yun? Bakit nawawala yata yung necklace? Teka muna, sabi mo pinagkukuha yung pera niya. Teacher ka lang dati. Dati nagta-tricycle daw, jeep. Suddenly, customize yung van. Pinakita eh. Tapos, ang ganda ng mga suot. Attorney Sal, at tunghayan natin yung nangyari doon no, sa camera kahapon. Isa lang ang ibig sabihin yan. The former president attended the hearing prepared, complete with citation. At si BP Inday Sara naman, the usual feisty and intelligent BP. Tama lahat ang sinasabi ni Presidente Arroyo. Tama rin yung ginawa ni BP Sara. Yan ang problema kasi sa inyo eh. Kukunwa-kunwari pa kayo eh. Talagang gusto nyo lang i-impeach yung Ali. Oo nga. Nako, maniwala kayo. Pag ginawa nyo yan, the clock will tick. And it's the beginning of your end. Samantala, Attorney Sal, pakinggan naman natin itong mga maanghang na bitawang salita ni BP Sara sa naturang pagdinig. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Ayan po ang ipahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Hala. Parang this hearing, no previews na naging feisty si VP Sara, hindi talaga nakaporma yung mga mababatas sa Attorney Sal. Kaya sabi nga ni Inday nun you're messing with the wrong family, guys. Tapos sabi ng ibang mga netizen and some of the political vloggers na eto na daw yung Inday Sara na matagal na nilang iniintay. Marami pa yan. Pero, word of caution sa mga kababayan natin, huwag ko kayong umasa, titigil yung mga yan. Tutuloy pa rin nila yan. Maniwala kayo. They will pursue their evil scheme. So they're hell-bent to do that, Attorney Sal. Maniwala ka, tuloy-tuloy na yan. At tuloy-tuloy rin ang pagbagsak nyo. Sabi nila isang political attack lang daw. Ani ni VP ang mga pagdinig ng Kamara at impeachment case tunay na punterya ng mga mambabatas. So, gaya na sinabi mo, sinagot mo nga Attorney Sal, kahit na nakadalawang attempt na sila to use the halls of Congress para, para maka-case build-up umano para ng impeachment case laban kay VP Sara. Pero nakita na ng taong bayan na saan napatungo ito yung umano in aid of legislation ng mga pagdinig nila, Attorney Sal. Pero aside kay VP Sara, Attorney Sal, marami din mga pagdinig, hindi lang sa Kongreso, maging sa Senado, ang sinasabing in aid of legislation. But sa tingin naman ng mga kababayan natin, pinapahaba lang yung drama. At walang nakikitang sapat na ebidensya para sabing in aid of legislation. May patayan ba yung mga taong bayan para ganun ang kanilang makita o mapansin sa mga naging pagdinig sa Senado at Kamara? Alam mo, yung sinasabang in aid of legislation, in aid of destroying her. Yun.
Talagang ginagamit nila yung plataforma para sirain siya. And in aid of election. Oh, in aid of election, in aid of re-election, in aid of higher position. Pero, ang tao, sawan-sawa na sa kanila eh. Pero mind you, Attorney Sal, we'd like to remind our lawmakers na hindi lahat ng mga gumawa ng mga pagdinig ay nakabalik sa Senado. Remember Senator Dick Gordon? Oo. Grabe yung mga pagdinig na ginawa niya sa Senado, Attorney Sal. Maswerte nga yung Ontiveros at hindi siya kumbaga parang gentleman kasi ito si Presidente Duterte. Kung yung kinanti niya, wala, nilalabas siya. At Attorney Sal, matapos na umalis sa pagdinig si VP, ay napanayam siya ng media at sa naturang panayam nito ay natanong ito kung hindi ba ito papayag na may makatambal na mga Marcos at ang sagot ni VP Sara, Attorney Sal, ay never, Never again. Di ba may kantang Never Again? O may moving Never Again? I'm not so sure. Nagawa tayo ng kanta, Never, Never, Never Again. Ay, never again. Never enough. Never enough yun, Attorney Sal, not never again. Yung never enough. Yun ang sasabihin si kaya nila ni Inday Sara. Kami pa. Eh, sagot naman ang kabila. Kami rin. Aba, it's a tie. So, Attorney Sal, naging mainit din na diskusyon sa naturang pagdinig ang punto ni Representative Rodante Marcoleta. Kung mayroon pang, o mayroon bang preliminary determination na nangyari bago ituloy ang naturang pagdinig. Parang naniniwala kasi si Marcoleta na mga hindi nasunod na committee rules. Ano sa tingin mo dito, Attorney Sal? May rules pa ba? Kailan pa ba sila kailan pa ba sila sumunod ng mga rules? They have their own rules. Kaya kailangan mapunta na sa Korte Suprema para tumigil ang mga ito eh. Pero lahat ng mga sinabi ni Inday Sara, yun ang speech niya talagang kumbaga on point, on target. Tama mo lahat yun. Walang balik. Tama talaga lahat yun. Kumbaga, she has crossed the Rubicon. Pero nakatulong, Attorney Sal, if you're a lawyer, Attorney Sal, na talagang binubusisi mo yung rules. And you have to understand yung rules, Attorney Sal. At may nakita siyang paraan para ma-raise yung issue na yon. Kaya kung ikaw yung mamabata sa Attorney Sal, malaking may tutulong kung abogado ka talaga. No, kailangan Diba? talaga. Sa bagay, dapat kasi, di ba, gumagawa kayo ng batas. So, dapat familiar ka talaga sa mga batas. Samantala, Attorney Sal, matapos ang voluntaryong pagsuko ni Pastor Apollo Siquibuloy sa otoridad, kasunod ng mahigit 2 linggong pagkubkob na ang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Alright, at ngayon natin, Attorney Sal, yung deliberation dyan sa House, patungkol dun sa paggamit ng earmark funds. So, and Sir Say, ano masasabi mo sa discussion ng dalawang mababatas? Okay, kitang-kita mo yung diferensya ng dalawa. Yung isa, si Kong Herrera, nag-aral, preparado. Ito naman si Kong Stella, tataranta, di malaman ko na isasagot niya, mali-mali ang mga sagot. Eh, tama naman yung punto ni Congressman Herrera. Yung unang subject matter, accounting, yung hinihingi niya accounting, kailangan alam natin, dapat may report, bakit walang report? Yung pangalawa naman, anong legal basis mo nga naman? Hindi naman masagot-sagot. Saka may napansin ako yata kay Kong Stella. Ano yun? Bakit nawawala yata yung necklace? Kasi yung necklace, nakita ko sa social media, sinum. Sinum. Sabi niya ano yan, I forgot the name of the brand. Pinalabas ngayon yung parehong-parehong necklace. Alam mo kung magkano yung necklace? Millions. 1.7.200. Biro mo yun? Actually, nagkalat sa social media yung earrings, yung necklace, and yung watch. O lahat branded eh. Maabot sa... Even yung mga suot niya, ilang million bags. yung suit niya. Hindi, ang pinakapunto yata ng mga komentaryo, teka muna, saan mo naman pinagkukuha yung pera niya? Dahil teacher ka lang dati. Dati nagta-tricycle daw, jeep. Suddenly, customize yung van. Pinakita eh. Tapos, ang ganda ng mga suot. Saka,
if you notice, every time may congressional hearing, parang nagpa-passion show siya eh. Di ba? Okay lang yan kung passion. Eh, hindi naman eh. Parang palagi siyang ate ng sona. Pero kitang-kita tuloy, ayan ang nakarma. Binanatan mo ng binanatan si BP Sara ngayon, bumabalik sa'yo lahat ng banat. Yan ang problema dyan. Saka isa pa, naalala ko tuloy, di ba, pinag-uusapan niya yung accounting. O yung kaibigan mo, yung kaibigan natin si Martin, ang ganda ng speech. Sabi niya, yung mga ano niya, bumabanat, nakakalimutan nila yung responsibilidad nila. Sila ang dapat na mga accountable. Natawa ako kasi, Speaker Martin, ano nangyari dun sa hamon sa'yo ni Presidente Duterte? Mag-accounting kayo sa anong bang... hindi dumaraan, di ba? Hanggang ngayon, wala akong naririnig na in a congressional committee hearing, may nagtatanggol naman sa budget ng mga kongresista. Kung saan ba? Saan napunta? Saan paggagastusan? O talaga kayo, pakahirap niyo ipagtanggol. Well, that's a challenge, ano, doon sa ating mga mababatas. Dapat lahat sila may sense of accountability, Attorney Sal. Pag sa kanila, wala. Pag sa iba, dapat accountable kayo. Pero sila. Hindi. And who will police them, Attorney Sal? Ang taong bayan, delikado kayo dyan. Samantala, Attorney Sal, marami sa ating mga kababayan ngayon ang apektado sa masamang panahon na sa naging habagat at